So pag-isipan ninyo. So next po sa mga balitang hindi nyo napapansin, kaya pinapansin natin ay si Gasolito. Sana ba yan? Si Gasolito, si Yes Yes Yo, Attorney Gasolito Topacio. Anyari? Ngayon po ito, kanina po. Usually shows are canceled because they do not rate. But Aliu Broadcasting Corporation has canceled its top-rated show. Average of 50K views per episode versus Carambola's 2K. It's all about money and political pressure, but we will not be silenced. We shall survive and prevail. Nagwawala si Attorney Gasolito kasi kinancel yung kanilang show. Cry ka na lang. Attorney Topacio, cry lang. Iyak mo lang yan. Iiyak mo yan. Or, I can suggest, Attorney Topacio, I can suggest, punta ka doon sa PGMN, sa Peanut Media, anong meaning ng PGMN ngayon? Pera, PG. Pera galing sa maleta. Ngani. Yun ba yon? Yung bagong, hindi na po Peanut Gallery Media Network ang tawag ngayon, ang bansag ngayon sa PGMN. Ang tawag na ngayon pera galing sa maleta. Ngani. PGMN. So, Attorney Topacio, kung if one door closes, look for another door and open it. Pumunta ka doon sa PGMN. Magmalasakit ka doon. Samahan mo sila sa kanilang damage control ngayon. Kung kinansilahan ka ng show mo sa isang channel, punta ka doon sa PGMN and they need all the help they can get ngayon. Kasi nga nagkakagulo sila doon, Attorney Topacio. And you can be of help sa kanila. 'Di ba? Kung gusto mo, ikaw na lang po ang pumalit sa lead anchor nila ni CJ Hero. Kasi po ngayon si CJ Hero nawawala. Nag-deactivate po ng account si CJ Hero, ang lead anchor ng PGMN nung panggabi ng May 5 nung pumutok po yung balita na sa kote nga nahuli sa entrapment operations ng NBI yung kanilang founder na si Franco Mabanta. So, do not worry, Attorney Topacio. Punta ka sa PGMN. Tutulungan mo sila doon. Pare-parehas naman kayo ng mga backer, di ba? Parehas naman kayo ng mga backer at mga naratibo. So, punta ka na lang doon. Tulungan mo sila. Tulungan mo. Doon ka mag-twist and turn at gumawa ng content or magpa-interview doon, whatever, what have you. Survive. Doon ka mag-survive sa PGMN kung magsusurvive pa yun sa nangyaring kaguluhan. At yun, gusto mong gawin, tulungan mo sila i-release yung sinasabi nila na 90-minute video about patungkol daw sa involvement ni dating Speaker Martin Romualdez sa flood control. Pinagyabang po ni Franco Mabanta na yun po ay yung part 1 ng kanilang masusing pagsusuri na ginawa nilang documentary, whatever, na 5 buwan daw nila trinabaho at inayos, inedit, 5 months, and ready for release noong May 5 na part 1 na 90 minutes ay hindi pa rin po nire-release hanggang ngayon. Anong petsa na? 3 araw na yung nakalipas. Asan yung 90 minutes na makakasira sa reputasyon ni dating Speaker Martin Romualdez na ginawa ninyo
for that purpose alone, para siraan yung dating speaker. 90 minutes, where is it? Sayang naman yung effort na 5 months ninyo kung hindi nyo po yan ilabas sa publiko. Ay kaso nga pala, hindi nga pala kayo nabayaran, ano, hindi nga pala kayo naka-blackmail, hindi pala napurnada pala yung operasyon, yung blackmail operation. So hindi na lang ninyo i-release. Kasi no payment. ACDC, di ba? Attack, collect, defend, collect. Yan po ngayon ang lumalabas na motto ng PGMN. At ngayon po ay ako po ay nagdududa personally. Kung yan po ay nagawa nilang blackmail sa isang mambabatas, kagaya ni Martin Romualdez, sino pa pwede nilang ginawa ng ganyan na operasyon ng pagbablackmail? Posible po na meron pa bago pa man kay Congressman Martin Romualdez nila ginawa yung pagbablackmail. Meron pang siguro malamang na iba pang mga mambabatas or iba pang mga personalidad or politiko na binlackmail nila noon bago yan si Martin. Kasi yan ang operasyon pala nila. Lumalabas ngayon, mga kaibigan, na malaki yung posibilidad na ang funding po na nakukuha ng PGMN ay hindi po sa marangal at maayos na pagkukumpuni ng mga kliyente nila. Kasi PR firm po yan sila. So we will expect na meron po sila mga hinahawakan na mga kliyente, politiko or kung ano, individual, celebrities, meron po silang hinahawakan na yan. So kung ito ay gawain na nila yung pangingikil sa mga individual, nanghihingi ng kapalit sa kanilang pag hindi exposed na mga mapanirang mga content. So ibig sabihin hindi lang si Martin Romualdez ang maging biktima nila. Meron pang iba. At pag yun po sila lumabas, pag meron pong politiko other than na Martin Romualdez ang lumapit sa NBI at nagsabi, ako rin ay naginawa nila ng ganyan operasyon, paano yan? Iisipin po ng mga tao na yung pinapansweldo ng PGMN sa kanilang staff at kanilang mga talent, pool of talents, ay galing sa pangingikil? Ganun ba yon? Yung akusa ng akusa, ito po si CJ Hiro, nakita po natin Akusa na maleta, nagbibigay ng maleta na may pera. Sila daw ay hindi daw nakakatanggap ng maleta. Siya mismo nagsabi sa PGMN nila na mga teaser, mga spoiler, mga ads. Ngayon sila pala yung tumatanggap ng maleta. Na excited pa sila tumanggap ng maleta. How ironic. Grabe ang karma bumalik Ganun talaga yung karma. Ang karma po sa Bisaya, meron po kaming kasabihan dito sa Bisaya na ang gaba dili magsaba. Ang karma ay hindi maingay. Tahimik lang. Kasing tahimik nang bumulaga na lang sa ating lahat nung gabi nung May 5, bumulaga po na-entrap na sa isang operasyon si Franco Mabanta dahil sa pangingikil. Wala pong nag-expect na mangyari yon. Pero nangyari. So yan. Yes, yo! Pumunta ka doon sa Attorney Topacio, pumunta ka sa PGMN. Baka kailangan nila mag-recruit na naman kasi si Franco Mabanta na kanilang boss ay nandun pa sa ini-inquest pa. At posibleng makulong kung ngayong araw, baka kung bigyan
bigyan sila, papapiyansahan sila, o di makakalabas sila. Ewan ko lang kung paano yon. Depende na sa mga abogado na yon. Pero mahihirapan po. So, ikaw na lang pumalit kay Franco doon sa PGMN, Attorney Topacio, para hindi ka na umiyak na nawalan ka ng show. Sige. Next. Meron ba tayong next? 1, 2. Meron ba tayong Chris? Next topic tayo, Chris. Saan ba ito? Hay, ba yan? Wait. Ano yan? Hindi ko yan nakikita. Wait ha. Ano yan? Ano yan, Chris? Pasensya na po. Medyo ano yung mata ko. Wait. Breaking news! Breaking news po ito. Kaya pala natagalan to si Chris. Si Chris po ay ang aking guardian angel dito sa aking munting podcast. Salamat, Chris. Breaking news po. Kanina lang, 16 minutes ago. Ang galing ni Chris mag-screenshot, ha. So, fresh po ito. Sabi po dito sa breaking news ng News 5, may subpoena na sa NBI. Nag-issue na ng National Bureau of Investigation ng subpoena kay Peanut Gallery Media Network Anchor CJ Hero. Oy. Kaugnay ito sa robbery. Ito na po yung kaso. Ang kaso po na ipapataw sa grupo ni Franco Mabanta ay robbery extortion. Robbery extortion. Complaint na inihain ni dating House Speaker Martin Romualdez laban sa PGMN founder na si Franco Mabanta at iba pa. Andyan po yung subpoena, hindi ko na po mabasa kasi maliit na po masyado ang font. Pero yun nga po ay hinahanap na po ngayon ng NBI si CJ Hero na hindi na po nagparamdam since nung gabi ng May 5. Nasaan na si CJ Hero? Di ba matapang yun siya? Matapang yung po yung na babae na yun. Nakita niyo yun? Matapang po yung na babae sa kanila. Ngayon, nung bumulaga po yung news ng pag-aresto ng kanilang founder na si Franco Mabanta nga nung gabi ng May 5, nag-deactivate po yan si CJ Hero at last po namin nakikita kung saan siya aktibo pa ay doon po sa Telegram. Pero yung Telegram po medyo more on a messaging app po yun. Hindi po yun kagaya ng Facebook na nakakapag-post ka po. More on communication message app lang po. Kagaya po siya ng Viber. Doon po siya aktibo. Pero ano pa rin siya? Private pa rin po yung kanyang account at ang mga ka-message lang sa kanya ay yung kanyang mga kilala. Pero sa Facebook, nawawala po yung kanyang account. So, ano yung ibig sabihin nun, mga kaibigan? Basic lang po sa sa psychology, basic psychology to, ha. Basic psychology, i-apply natin para simplihan na lang natin kung kayo po ay inosente. Kung kayo po ay inosente na tao, kayo po ay walang takot na ipresenta ang inyong sarili sa lahat ng pagkakataon sa harap ng otoridad. Kayo po ang magkukusa na at kayo po ay hindi magsasawang depensahan ang inyong sarili sa proper forum. Kung alam ninyo sa sarili ninyo na wala kayong kasalanan, wala kayong ginawang masama at kayo ay inosente. Pero sa oras na magtago kayo, tumakbo kayo, magtago, tumakbo, hindi na nagpakita,
flight, umalis. Ibig sabihin, guilty. Initial impression sa mga taong nagtatago, kung may mga ganitong mga sitwasyon, guilt. Flight is equals to guilt. Kasi kung ikaw matino kang tao at alam mo sa sarili mo wala kang ginawang kasalanan, walang masama, you will be matapang mong haharapin yung kaso mo, yung binibintang sa'yo, at magdadala ka ng preba sa pagka-inosente mo. Haharapin mo yung problema mo. Pero pag once na may karoon ng problema, tapos ang initial reaction ng tao ay tumakbo, guilt. Or magtago, guilt. So ngayon, yun na yan, Chris. Hinahanap na po ng NBI. Magpakita ka na, CJ. Akala ko ba, matapang ka, hindi ka nepo baby, di ba? Sabi mo, hindi ka nepo baby, hindi kayo nakaka-receive ng cash maleta. Doon sa mga nagpa-follow sa akin sa Facebook, pinost ko po yung screenshot na yon doon sa Facebook. Hanapin po ninyo. Yung screenshot na yon, it did not age very well. Yung sinabi niya na hindi daw, no suitcases, wala daw silang suitcase na nare-receive sa mga politiko, whatever. Nandoon po sa page ko, scroll down ninyo. Nandoon, preserve pa po. Preserve po namin yung screenshot na yon. And it did not age well. So next, sino ba to? Wait lang Chris. Ito po, bigyan ko kayo ng isang mabilis na history lesson po sa mga nakakatanda po. Sa ating pong history ng politika dito, modern ay meron na po tayong 1, 2, 3, 4, 5, 5 ang sumailalim ng impeachment proceedings sa House of Representatives at napunta ng Senado. Unahin natin, si Erap Estrada. Sino ba bang nakaka-remember nito? Yung mga hindi pa pinanganak noong year 2000, hindi na to ma-remember. Ako po asan ba ako nung time na to? College po ako nung time na yan. Nasa kolehiyo? Oo. Nung nasa kolehiyo po ako nung si Era po ay ni-impeach. November 13, 2000. November. Nandun ako sa Cebu. Nakatira po ako ng mga panahon na yan sa Cebu City. Ng year 2000. Doon po ako tumira, nag-aral ng kolehiyo at nagtrabaho. So nung mga time na yan, na po ako, mulat na po ako sa politika. At siya nga po ang pinakauna ko na experience na isang impeachable officer na sumailalim ng impeachment. Nakaakyat po ang impeachment, ang articles of impeachment laban kay dating presidenteng Erap Estrada sa Senado. At napanood po natin na nag-walking out. May yung mga drama doon na walking out dahil hindi nga po nabuksan ang envelope. Isa po ako sa mga nanonood po ako noon. At isa po ako sa mga nagalit bakit hindi binuksan yung envelope. At ang mga nangyari po noong mga panahon na yon, ako po ay pumunta sa Puente Osmeña doon sa Cebu. Yung bang parang ano doon, yung sa mga taga Cebu, kanang Puente Osmeña ba? Meron pong park sa Cebu City na parang roundabout. Teka, sandali. May roundabout doon sa Cebu. Doon po nagrally ang mga Cebuano, galit na galit kasi nga hindi po binuksan yung envelope.
At nare-remember ko pa po yung mga opisyal doon, si Lito Osmeña isa po. I think wala na po si Lito Osmeña kasi matanda na po yun eh. At pati nga po yung kapatid niya si Johnny Osmeña. Mga ano po yun, mga politiko po doon. Sila po yung nagpauna ng mga rally ng mga panahon na yon doon sa sa Cebu. At alam po ninyo, pag ang mga Cebuano ano rin po, ano rin po mga passionate pag sa larangan ng politiko. Yon sila yung mga maisog. Ano ba nangyayari dito sa aking Dali ha, wait a minute kasi nag-aano yung aking tablet nagwawala. So, ang sumunod po na sumailalim ng isang impeachment sa Kamara at itong si Ombudsman Merceditas Gutierrez, ito po ay nangyari noong March 2011. Halos magkasunod po sila ni dating Chief Justice Renato Corona. Ito pong nangyari kay Merceditas Gutierrez ay na-cancel po yung kanyang impeachment trial sa Senado dahil po siya po ay nag-resign bago pa man mag-start yung impeachment trial sa Senado. Siya po ay nag-resign na sa kanyang pwesto. Si Merceditas Gutierrez noong April 29, 2011. After a few months naman ay ito po sumailalim po ang dating Chief Justice Renato Corona. Sumalangit ngawa. Wala na po siya ngayon. At ang outcome po noong December 12, 2011 ay na-impeach po siya sa House of Representatives at inakyat po ang kanyang kaso, ang articles of impeachment doon sa Senado at siya po ay na-convict ng Senate impeachment court, na-convict po si dating Chief Justice Renato Corona noong May 29, 2012. Natanggal po siya sa pwesto, natanggal po siya sa pagiging Chief Justice at hindi na po siya disqualified na po siya tumakbo or maging appointed sa kahit anumang posisyon sa gobyerno. Yun po yung consequence ng kanyang pagkatanggal, na-impeach. Ang sumunod po kay dating Chief Justice Corona ay yung kaso po ni COMELEC Chair Andres Bautista at ito po siya ay na-impeach po siya noong October 11, 2017. At hindi nga rin po, kagaya po ni Merceditas Gutierrez, si Andres Bautista ay hindi na po napatuloy, hindi na po umakyat sa impeachment trial sa Senado dahil nag-resign din po siya. Pareha sila ng ginawa ni Merceditas. Nag-resign sila. At ngayon, ang ikalima na sumasailalim ng impeachment ay ngayong kasalukuyan na si Vice President Sara Duterte. Alam natin, inarchive po ng Senado yung nakaraan niyang impeachment noong last year. Ngayon, may panibago na. Second time around na po. At tawag dito? Maugong po ang balita. Ngayon pa lang ngayon, Biyernes. Maugong na po yung balita na sa darating na Lunes, May 11. Tama ba? May 11, sa darating na Lunes, pagbabalik po ng trabaho, ay malamang ay nasa agenda po ng plenary ang impeachment complaint laban kay Vice President Duterte at yun na po ay kanilang pagbobotohan, pagdidibatihan sa plenary. So another na naman po itong whole day na nakatutok tayo sa House of Representatives. Sa Lunes po ang inaasahan na magbobotohan na po
ang more than 300 representatives patungkol kung iaakyat ba nila sa Senado ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. 4 na lang po ang articles of impeachment na kanilang pagdidebatihan. Amended na po. 4 na po iyon. At kada representante na membro ng Kamara ay pinadalahan na po ng papel na kailangan nila basahin at pag-aralan para pagdating po sa Lunes next week ay binasa na nila, ine-expect na po ng House Committee on Justice na binasa na nila at naintindihan nila yung articles of impeachment at ano po ang kanilang desisyon sa pagbobotohan. Ine-expect po natin na meron po talagang magdidebatihan sa floor sa Lunes. Kasi meron pa rin pong meron pa rin pong mga supporters, mga defenders, si Vice President Sara Duterte at ine-expect sana natin na dumalo po yung kanya mismong kapatid, kanyang mismong pamangkin at pinsan doon sa House ng mga kongresista para man lang siya depensahan. At magbobotohan po. Ang kinakailangan lang po ng boto sa House para na maakyat na po ang articles of impeachment sa Senado ay 106 votes. 106 lang po yung kailangan. At para iakyat na agad-agad sa Senado yung articles of impeachment. 300 po mahigit ang ating members ng House ngayon, 20th Congress. More than 300 members and kailangan lang po 106. Pero as of counting namin, tinitingnan po namin, inoobserbahan po namin na baka po pumalo to 180 to 200 signatures sa Lunes ang magboboto para ipasa na ng House ang articles of impeachment sa Senado. 180 to 200 representatives ang boboto para sa impeachment trial para mas maiakyat na sa Senado yang impeachment complaint laban kay Vice Presidente sa ikalawang pagkakataon. Kung mangyari po ito, historic po ito nangyari kung siya po ay ma-impeach. Kung si Sara Duterte po mga kaibigan ay ma-impeach muli sa House of Representatives, ito po ay history na po ito. Sa ikalawang pagkakataon na i-impeach po ang the same Vice President sa House of Representatives. At once po yan iakyat sa Senado, doon na po talaga natin makikita kung gaano kagaling ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Doon natin sila makikilatis kung gaano kagaling yung kanyang kinuha ng mga abogado galing sa firm ng Fortune, Narvasa and Salazar. 16 po sila plus 2 na kanyang mga classmate na kanyang mga tauhan sa OBP at saka sa DepEd na si Attorney Michael Puha at saka si Raymond Munsayak. Galingan ninyo pag yan ay naakyat sa Senado. So yun. Saan pa kayo? Only in the Philippines nakakita ka ng isang opisyal ng gobyerno na dalawang beses na ma-i-impeach sa lower house. Siya lang. At yan po ay signal na po. Kung makuha po yung boto na sinasabi nila na projections na more than 106 of representatives of the Philippines, more than 106 ay boboto para iakyat na ang impeachment complaint sa Senado, ibig po niya sabihin yung mga nire-represent ng mga boboto na yung mga taga-distrito ng mga lugar
Kagaya ng mga lugar, yung mga distrito, yung mga probinsya, ng mga representatives. Ibig sabihin, yun po yung kanilang gusto na ipaharap si Sara Duterte sa impeachment trial niya sa Senado. Taong bayan na po yan nagsasalita. Huwag niyo kalimutan, yung ating mga kongresista, yan po sila yung representante natin, representatives natin. Kaya nga sila tinawag na representatives. So sila po, yung may mga distrito, yung may mga munisipyo, yung may mga party list, tao po yan, mga Pilipino na po yan. At pag sila po, pumalo po to 200 na gusto na bumoto na iakyat yung impeachment ni Sara Duterte, ibig sabihin, majority of Filipinos want Sara Duterte to face the trial sa Senado. At titingnan natin yung galing niya. Kung magaling siya, depensahan yung sarili niya doon sa proper forum na hinahanap-hanap niya. Doon ipakita niya yung kanyang mga counter evidence doon sa mga nilatag na ebidensya doon sa House Committee Hearing on Justice. Hindi niya kinounter yun doon, na binigyan siya ng pagkakataon, gusto talaga niya sa Senado, sige. Doon mabubulat-lat lahat sa Senado. At kung bumoto pabor sa kanya, kahit lantara na yung ebidensya laban sa kanya, sa mga ginawa niya, na inaakusa sa kanya, magtago na po yung mga senador na yun. Kasi hindi lang po si Sara Duterte ang huhusgahan ng mga taong bayan. Kung mali ang ginawa ninyong desisyon at patungkol sa impeachment ni Sara Duterte, kung hindi ninyo tinitingnan yung ebidensya at binoto nyo yan, si Sara Duterte na sabi niya wala ginawang masama, kahit namumugaga ng ebidensya laban sa kanya, sasabihin nyo pa na wala siyang kasalanan. Ewan ko na lang, taong bayan na lang po ang maghuhusga sa inyo. Yung mga senador na nagsasabi dyan na kahit sunugin sila ay mangangamoy silang Duterte. Taong bayan ka. So, yan na ba, Chris? Yan na ba lahat? Have we covered everything? Meron pa ba tayo, Chris, na isisingit? Okay na pala. okay na pala ako kasi yun, isang oras na nga pala ako nagtatatalak dito. At yun na nga. So, yun nga po. Kung ma-impeach po si Sara Duterte sa ikalawang pagkakataon sa Lunes or sa Martes, depende sa kung ano yung takbo po ng mga pangyayari ngayong mga panahon. Si Sara Duterte po ang kauna-unahang opisyal ng ating gobyerno na 2 beses na na-impeach dahil sa mga aligasyon laban sa kanya. Hindi ko alam kung saan niya hinuhugot ang kanyang kapal. Or talagang walang hiya lang talaga siya. Wala na talaga siyang hiya. Walang hiya. Walang hiya, paano? I'm very disappointed with Sara Duterte, mga kaibigan. Disappointed ako. We expected great things from her. Hindi pala. Wala. She cannot think on her feet. At kanina nga po, sinasabi niya, nakita ko po na pinaparinggan na naman niya si PCO Yusek Claire Castro. Ay nako, Inday. Yung tao na yon, bihasa yon sa trial law. Nakapag-practice yon, Inday Sara Duterte. Yung sinasabihan mo na huwag paniwalaan, huwag pakinggan na si Attorney Claire Castro. Yon, bihasa yon sa trial law. Nag-practice yon, Sara Duterte. Ikaw, nag-practice ka ba?
Hindi ka nga nakapag-practice ng maigi ng law mo eh. Dumiretso ka agad. 2 years after you pass the bar, dumiretso ka, pumasok ka agad sa politiko. Paano ka nakapag-practice ng law? Buti pa yung ama mo, nakapag-practice at naging prosecutor, fiscal. Ikaw ano? Gusto mo 'di ba, Sarah, gusto mo pumasok sa sa ano 'yun? PAW? 'Di ba gusto mo pumasok sa PAW? Dati? 'Di ba yung alam niyo po yung ano, yung mga ganyan, mga abogado, nagte-take po yan sila ng psychological exam, psychological evaluation. Ano nangyari? Ano nangyari, Sarah? Bakit hindi ka natuloy sa pagiging PAW mo? Yan ang tanong. Sarah, bakit hindi ka, nung pinatawag ka ng NBI noong December 2024, dahil sa mga grave threats mo, pinatawag ka ng 2 beses ng NBI, na meron doong mga kasama doon sa kanilang panel na interviewers na mga mga psychiatrist tsaka psychologist para mag-i-assess yung behavior mo. Bakit hindi ka sumipot? Kakulango. Tanggap, luga, yuga, DDS, DDS. Dating yung ay karton, dating yung ay karton. Duterte, Duterte. Tanggap, luga, yuga, DDS, DDS. Dating yung ay karton.
tanggap